Mainit ang ulo ni Logan ng araw na iyon, na kung tutusin ay araw-araw naman siyang ganun mula nang iwan siya ni Camila. He wasn't the same Logan. 5 taon na niyang ipinahahanap ang dalaga, subalit palaging bigo ang lahat ng investigador na inupahan niya, upang hanapin ang dalaga. Frustration, guilt and anger consumed him. He punched the table hard. He needs to find her. Halos mabaliw na siya sa loob ng 5 taong iyon, na hindi nakakasama ang dalaga. Kasalanan naman niya ang lahat. He'd been bad for not trusting her. For lying with her. For making her feel unloved and rejected. And for breaking her heart. Hindi na niya namalayan na namalisbos na ang luha sa kanyang pisngi. Madalas siyang ganito kapag mag-isa, umiiyak at nagsisisi. Kung hindi man ay mag-isang umiinom, hanggang sa makatulog na lang. Mahina niyang hinampas-hampas ang kanyang dibdib sa tapat ng kanyang puso. Baka sakaling maiibsan ang sakit na dulot noon. Ngunit bakit parang lalong nagsisikip ang kanyang dibdib, at nahihirapan siyang huminga dahil sa sobrang sakit. Pakiworry niya, sasabog yun anumang sandali dahil sa bigat noon. Hinayaan niya ang sarili na ibuhos lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Ang sakit ng pagkawala ng babaeng pinakamamahal niya. Ang babaeng siyang lahat-lahat sa kanya. Huli na nang maisip niya iyon. He had taken her love for granted. May isang oras din siyang umiyak at nakatulala lang sa wala. Hindi niya inaasahan na ganito ang mararamdaman niya. Sobrang sakit na gugustuhin mo na lang na matapos ang lahat. Na mas maganda siguro kung sumuko na lang, dahil kung tutuusin na wala na siya ng ganang mabuhay magmula nang mawala ang dalaga. Marahas niyang pinahid ang mga luhang kahit anong pigil niyang pamatak, ay kusang dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Mapakla siyang ngumiti nang maalala ang sinabi ni Veron na darating ang araw na makakahanap siya ng katapat. That someone would hurt him the way he broke every woman's heart. Ito na nga iyon. Napapitlag pa siya sa kanyang kinauupuan nang may kumatok. Rinig din niya ang boses ni Benjamin sa likod niyon. Tumalikod siya sa pinto, hinarap ang dingding ng kanyang opisina. Alam niyang alam nito ang pinagdadaanan niya, ngunit ayaw niyang makita nito ang kanyang pagdurusa. He know that he cares for him, at ayaw niyang alalahanin pa siya nito. Ito na nga halos nag-aasikaso ng lahat tungkol sa kumpanya, dahil gustuhin man niyang gawin ng maayos ang trabaho ay hindi niya magawa. His physical body may be there, ngunit ang isip at puso niya ay kasamang umalis ni Camila. Ayaw niyang dumagdag pa sa isipin nito, lalo na at napakalaki ng utang na loob niya dito. Come in, bahagya pang gumaralgal ang kanyang boses nang magsalita. Iwanan mo na lang dyan sa ibabaw ng mesa ang mga dapat kong pirmahan. Hindi man lang siya lumingon dito nang magsalita. Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ni Benjamin, animo may sasabihin. May sasabihin ka, tanong niya rito, tungkol sana doon sa project natin na gagawin sa Tagaytay. May isa silang kondisyon bago ibigay sa atin iyong proyekto, sagot nito. A certain architect Villarmino ang gusto nilang mag-design noon. Kung hindi rin lang daw ang arkitektong iyon ang gagawa, ay sa iba nila ibibigay ang project sa atin. Paliwanag nito, what? Who's this architect Villarmino? I haven't heard about him. Napatayo siya sa kanyang kinauupuan at napaharap sa binata. Nakalimutan niyang namumula pa ang mga mata sa pag-iyak kanina. Isa pang isipin niya ang Project Noah kung saan isang Spanish businessman ang may-ari. Kung hindi lang napalaking project ang isang iyon, hinding-hindi niya susuyuan ang Espanyol na iyon. Sinakop na nga ng mga ninuno nito ang Pilipinas noong unang panahon, mag-iinarte pa ngayon. Marahas na singhap ni Benjamin ang nagpatigil sa pagsasalita niya. Titig na titig ito sa kanya. Nakaawang ang mga labi at halos lumuwa ang mga mata. Para itong naging estatwa sa kinatatayuan at hindi makapagsalita. Ilang segundo rin itong ganoon bago siya biglang niyakap at humagulgol. Agad niya itong binitukan dahil sa sobrang inis. Ako ba talaga Benjamin pinagloloko mo? Sigaw niya rito habang patuloy pa rin ang pambabatok niya dito. Panay naman ang hiyaw ng lalaki. Ouch! Aray ko naman Logan. Wala naman akong sinasabi eh. Tsaka baka matanggal naman ang ulo ko sa sobrang pambabatok mo. Animo kalabaw na kinakatay ito. Habang panay pa rin ang sigaw. Baliw. Alam ko hilatsa ng pagmumukha mo kahit wala kang sabihin. Talagang puputulan ko iyang leeg mo para tumigil ka sa kalokohan mo, kainis ka.
Lumabas ka dito sa opisina ko. Hanapin mo na rin yung Villarmino na yun. Taboy niya rito. Tatawa-tawa naman itong naglakad palabas. Akmang bubuksan na nito ang pinto nang lumingon ito. Biglang nagseryoso ang mukha nito. Huwag ka nang mag-alala. Makikita mo rin siya. Nakalimutan mo atang nandito pa ako. Hindi mo pa alam kung ano ang kaya kong gawin. Hold on buddy. At pwede ba, tigil-tigilan mo na din yung pagngangawa mo dyan. Nakakairita kaya, hindi bagay sa kagaya mong bakulaw, anito bago lumabas at kinabig po Sarah ang pinto. Nanibago siya sa inasta ng kaibigan. Hindi yun ang Benjamin na kilala niya. O baka hindi pa nga niya lubusang kilala ito. The easy-go-lucky happy Benjamin. Kakatwa rin ang mga ikanikilos nitong mga nakaraang araw. He's been on cellphone talking to some. Mukhang may ipinahahanap din ito katulad niya. He noted himself to talk to him and asked if he's alright. Katulad na din ito ni Xylon. Speaking of which, matagal-tagal na din silang hindi nagkakausap ng bunsong kapatid niyang iyon. Masyado itong mahilig sa adventure. At hindi na siya magtataka kung nasa Mount Everest ito ngayon. Makalipas ang mahabang oras, ay natapos din ang binata sa opisina. Sa sobrang pagod ay napagpasyahan niyang umuwi na lang muna ng Batangas, tutal na ayos naman niya ang schedule niya, at alam niyang naroon si Benjamin just in case something happens regarding about business. Uuwi siya sa bahay kung saan ipinagawa niya iyon 1 taon makalipas siyang iwanan ni Camila. Ang bahay na pinapangarap ng dalaga base sa mga kwento ni But I mess up. Nasaktan niya ito dahil sa maling desisyon niya. He knew she loves that place a lot. Binili niya ang lupang kinatatayuan yun ng halos doble ang presyo makuha lang niya. Nagustuhan din niya ang lugar, lalo at malapit ito sa ipinatayo niyang resort. He drove for almost 2 hours to get there. Wala siyang nararamdaman ni kaunting pagod, kahit maghapon siyang nagtrabaho, at malayo ang kanyang ibinyahe. Kusang bumukas ang date noon nang dumating siya. Ang nagagawa nga naman ng technology. Agad siyang bumaba ng sasakyan at pumasok sa loob ng bahay. Nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Marahil kung kasama niya si Camila, nakaabang na agad iyon at agad na yayakap sa kanya. Umakyat siya sa kwarto sana nila upang magbihis. Napatde siya nang makita roon ang kapatid. Hindi na niya kailangang magtanong kung paano ito nakapasok doon. He sure have his ways. Hindi ito magiging Excel agent just for nothing. Mataman itong nakatitig sa kanya, habang prenteng nakahiga sa kama. What are you doing here? Tanong niya dito. Kaagad siyang naghubad sa harapan nito, hindi alintana ang kahabdan. He heard him groan in annoyance, bago nito iniabot sa kanya ang isang brown envelope. Kaagad niyang binuklat iyon, at napaangat ang kanyang mukha dito nang ma-realize kung ano ang laman noon. Halata ang gulat sa kanyang mukha. Sa Singapore siya naglagi nitong nakalipas na 5 taon. Hindi natin agad siya nakita, dahil hindi na Camila Serrano ang ginagamit niyang pangalan. Siya ang nag-iisang anak at tagapagmana ni Don Norberto Villarmino. Salubong ang kilay na lumingon si Logan kay Xylon. What is she doing in Singapore? Papaanong naging anak siya ni Mr. Villarmino? How come? Samandal si Xylon sa upuan. Hindi alam ni Mr. Villarmino na nagkaroon siya ng anak during college days nang magpunta ito ng Cebu upang magbakasyon. Nang magkahiwalay sila ng landas ni Aurora, hindi nalaman ni Mr. Villarmino na nagbunga pala ang relasyon nila. Nariyan lahat ng impormasyon tungkol kay Camila Serrano Villarmino. Tumayo ito at yamakap sa kanya. Alis na ako. May kailangan lang akong daanan. Don't tell Ara na nagpunta ako. Napakunot noo siya. What's going on with the two of you? Mind your own business kuya. Likod na lang nito ang nakita niya nang magangat siya ng paningin. Mula sa kanyang binabasa, lumabas na pala ito ng kwarto niya. Hindi niya talaga maintindihan ang sitwasyon ng dalawang iyon. Alam niyang may namamagitan sa dalawa, ngunit wala siya sa posisyon na panghimasukan ang kung anumang meron sa dalawang iyon. Anyway, may mga bagay din siyang dapat pagtuunan ng pansin. Agad niyang kinuha at binuksan ang envelope, upang mabasa at malaman lahat ng impormasyon tungkol dito. He couldn't hold his excitement and happiness. Dahan-dahan niyang binasa ang lahat ng naroon sa takot na baka may isang makalimutang impormasyon ukol dito. Titig na titig din siya sa mga kuhang litrato ng dalaga.
Maganda pa rin ito katulad ng dati subalit medyo maiksi na ang buhok nito. Hanggang balikat na lang, kumpara dati na hanggang baywang. Kulay light brown na din ang buhok nito. Punong-puno na rin ng confidence ang mukha nito. Looking into her eyes, he knew something's been hiding with those two eyes. Nanlaki bigla ang kanyang mga mata nang mabasa ang nakakabit sa pangalan nito. Architect Camila Serrano Villarmino. Nakatulala pa rin sa kawalan si Logan. Kanina pa niya natapos basahin ang mga impormasyon tungkol sa dalaga, at hindi pa rin siya makapaniwalang nahanap na ito, ganoon na lang siguro kalaki ang galit nito sa kanya. Inilihim din ng matandang Villarmino kung nasaan ang anak nito. Hindi naman niya masisisi ang matanda. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Alam ng Diyos kung gaano siya kasabik na makita ulit ang dalaga, ngunit kailangan niyang paghandaan ang muli nilang pagkikita. Napangiti siya. Looks like I've got the whole time to win you back, babe. Kaagad niyang tinawagan si Benjamin, nakailang ring muna bago nito sinagot, My God grant. Siguraduhin mo lang na importante ang sasabihin mo. Ilang araw na akong walang tulog ha. Halata ang pagod at iritasyon sa boses nito. He's grateful that he have someone like him. Ito ang naging sandigan niya sa lahat ng nangyari sa kanya, lalo na nang mawala ang dalaga sa buhay niya. Malaki din ang naging ruling nito lalo na pagdating sa kanilang negosyo. Kung ano-ano pa ang sinabi nito sa kanya, sobrang daldal talaga nito para sa isang lalaki. Ang ingay ng bunganga mo, Benjamin. I know that you've been miserable these past years, kaya ako na ang hahawak ng Project Noah. In the meantime, magbakasyon ka muna. Putol niya sa sinasabi nito. Ilang segundo rin itong natahimik sa kabilang linya. Kung hindi niya lang naririnig ang hininga nito, akalin mong wala na siyang kausap. To whom do I owe my vacation? Bakit pakiramdam ko, pinalalayas mo na ako pagkatapos ng ilang taon kong paghihirap sa kumpanya mo? Bahagya siyang napangiti dahil sa sinabi ng damuho. Baliw, kahit naman palayasin kita, hindi ka naman umaalis eh. Nagtataka na nga ako kung anong hidden agenda mo sa akin. Am I getting paid throughout my vacation? Tanong nito kapag napakakuripot talaga ng kumag. Bahala ka na. Hindi na niya inantay ang sagot nito, bago pinatay ang cellphone, he knows just how to piss him off, nagpunta siya sa minibar niya at nagsali ng alak. Inisang lagok niya ang laman noon. Bahagyang samigid ang pait nito sa kanyang sikmura, ngunit hindi niya iyon alintana. Sobrang pananabik ang nararamdaman niya ngayon, at hindi niya alam kung makakatulog ba siya ngayong gabi. Maagang pumasok ng opisina kinabukasan si Camila. Marami siyang dapat asikasuhin bilang bagong tagapamahala ng kumpanya ng kanyang daddy, malaki ang responsibilidad na iniatang nito sa kanya, at alam niyang anumang araw at magtatagpo ang landas nila ni Logan. Sumungaw sa pinto ng kanyang opisina si Sheila, a bunch of roses on her arms. Hi boss! Nakangiti nitong bati sa kanya. Inilagay nito ang mga bulaklak sa ibabaw ng kanyang lamesa. Looks like, may panibago ka na namang admirer ah. At mukhang galante itong isang ito, anito bago kinuha ang card sa bulaklak at iniabot sa kanya. Do the honor. Ikaw na ang magbasa. Hope you like the flowers, babe. I know it's your favorite. Your baby. May bumundol na kaba sa kanyang dibdib. Isang tao lang ang alam niyang tumatawag sa kanya ng ganon. Kaagad niyang hinamag ang sarili nang makaramdam ng takot at kaba. Bahagyang nagdilim ang kanyang mukha. Napakunot noo naman si Sheila. What's wrong? Do you know who sent those flowers? No one in particular, tanggi niya kay Sheila. Baka naman nagkakamali siya, at nagkataon lang na ganon ang isinulat ng kung sino mang nagpadala ng bulaklak. Umupo siya sa kanyang swivel chair, at isinandal ang ulo sa headrest nito. Tanaw niya sa kanyang tagiliran ang mga nagtataasang building sa labas. Kailan pala yung meeting ko kay Mr. Grant? Tanong niya. Bahagyang kumunat ang noo ni Sheila. Are you sure about this? Yung pakikipagkita mo kay Logan. Huminga siya ng malalim bago humarap dito. Wala akong nakikitang problema sa muli naming pagkikita. It's just like meeting some old friends. Hindi habang buhay na kaya ko siya naiwasan lalo na at iisa lang ang sirkulasyon na aming ginagalawan. Sheila hesitated, Camila. She forced a smile. I'll be fine, Sheila. Ipapakita ko sa kanyang kung ano ang pinakawalan at sinayang niya. Frederick's Grill.
Tomorrow at 7 ng gabi. Good luck, Camila. Hating gabi na nang dalawi ng antok si Camila ng gabing iyon. Naroon ang takot at pananabik sa muli nilang pagkikita ng binata. Pilit man niyang itanggi sa sarili na wala na siyang nararamdaman para sa lalaki, ngunit alam niyang sa kaibuturan ng kanyang puso, ito lang ang tanging minahal niya. Kaya ganon na lang siguro na walang ibang lalaki ang nakapasok sa puso niya. Takot siyang ipagkanulo ng sariling damdamin kapag nakita niya ang binata. Kinabukasan ay kaagad na tinapos ng dalaga ang lahat ng appointments, at mga papeles na dapat pirmahan, kailangan niyang paghandaan ang muli nilang pagkikita ng binata. Alas 6 pa lamang at naligo na siya, at pagkatapos at naghanap ng damit na susuotan. Napili niya ang isang light blue jeans at isang peach peasant blouse. Too sexy. Subalit hindi pa naman alangan sa kanyang edad ang magsuot ng ganon. Bahagya siya nang nag-spray ng pabango, na halos lahat ay bigay ng kanyang daddy. Isang matte lipstick lamang ang kanyang inilagay niya sa kanyang labi, bago hinayaang nakalugay ang hanggang balikat na buhok. She then pulled her 3-inch heeled sandals and put it on bago sinulyapan ang sarili sa salamin sa huling pagkakataon. By exactly 7 o'clock, ipinaparada na niya ang kanyang kotse sa harapan ng Frederick's Grill. Bahagya siyang nakadama ng kaba at tensyon habang naglalakad papasok. She heaved a sigh at taas noong naglakad. Ang mga mata niya at nakatuon sa lalaking nakasuot ng 3-piece suit. Hindi pa rin ito nagbabago. The same Logan Grant, the one she had loved. Hindi niya maiwasang manabik na makita ito ng malapitan. Kaagad itong tumayo nang makita siya ng palapit. Ang mga mata nito at naglandas sa kanyang katawan. May gumuhit na pagnanasa sa mga mata nito. Subalit kagyat lang iyon. He had that mischievous smile on his face. Hindi pa rin nagbabago ang kamanyakan nito. Pakiramdam niya nag-init ang kanyang mukha sa uri ng tingin nito sa kanya. Pasimpleng nahigit niya ang hininga, at pinilit ang sarili na magpakahinahon. Hello Mr. Grant, isang ngiti ang ibinigay niya dito. Pilit itinatago ang kaba at nerbiyos na kanyang nararamdaman, inalalayan siya nitong umupo, bago hinela ang katapat na upuan at umupo na rin. Nanatili ang mga mata nitong nakasunod sa bawat niyang galaw. Lalo tuloy siyang kinabahan. Tumikim muna ito bago nagangat ng tingin sa kanya. It's Camila Serrano Villarmino. Beautiful as ever. Camila cleared her throat. Para saan ang meeting na ito, Mr. Grant? Can we cut the formalities, Camila? You can still call me Logan. Kapag daka at sabi ng binata sa kanya. Bahagyang natigil ang pag-uusap nila nang dumating ang waiter at kunin ang order nila. Nagangat ito ng tingin at diretsyong tumingin sa kanyang mga mata. How are you, Camila? Inipon niya ang lahat ng lakas ng loob na meron siya. Upang matitigan din ito. Ayaw niyang makahalata ito na apektado pa rin siya ng presensya nito. She knows everything about him for the last 5 years. Thanks to her dad na palagi nagkwekwento sa kanya tungkol sa binata. He'd been searching for her, at alam niyang naging miserable din ito sa mga panahong iyon. Subalit hindi niya basta-basta maibibigay ang gusto nito. She wouldn't give him the satisfaction of seeing her all affected because of him. Life was very tough, pero kinaya ko naman. Kibit-balikat niyang sagot dito na akala mo, wala nang pakialam dito. Matamang tinitigan ni Logan ang dalaga. Napakaganda pa rin ito. Those sultry eyes and supple lips that haunt him every night. Bawat kibot ng mga labi nito, pakiwori niya ay nag-aanyaya na halikan niya. Hinamag niya ang sarili. He don't want her to force something intimate right now. Natigil ang pagmumuni-muni niya nang magsalita ito. What do you want, Logan? Dahan-dahan niyang ibinaba ang iniinom na kape. I need you. Camila eyes furrowed with fake confusion. Alam niya kung ano ang tinutukoy ng binata. Nakausap na niya si Mr. Bagatching. He's a good friend of her dad. I mean, I need you regarding about Project Noah. Hindi nila ibibigay ang project sa amin unless ikaw ang kukunin naming architect. Napangiti ang dalaga. Ano naman ang mahihita ko kung tatanggapin ko ang project na yan? As we all know, hindi kawalan sa akin ang project na iyan. Oh, I'm sorry, let's just finish first what we're eating. Masarap pa naman, ani ng dalaga bago kinain ulit ang pasta na in-order nito. Mariin at tinitigan ni Logan ang dalaga.
Malaki na rin talaga ang ipinagbago nito. Parang hindi ito apektado ng nakaraan nila base sa pakikipag-usap nito sa kanya. Masaya akong nakita ka ulit. Hindi na niya natapos ang sasabihin sa dalaga, dahil biglang tumunog ang cellphone nito. Her face lightened up in delight sa kung sino mang tumatawag dito. Kaagad na dinalaw ng paninibugho ang kanyang dibdib. Pain set through him and rendered him shattering into pieces, when he heard what she said. Yes baby, rinig niyang sabi ng dalaga. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan dahil sa sinabi nito. Halata ang sigla at kasiyahan sa mukha nito habang nakikipag-usap sa telepono. Yes baby, I'm fine. You don't have to worry about me. Pauwi na din ako. Bye baby, I love you. Bawat kataga na sinasambit ng dalaga. Napapahigpit ang kapit niya sa kanyang kinauupuan. Habol ang hininga dahil sa pinipigil na emosyon. Pakiramdam niya, naglalabas na ng apoy ang buong katawan niya, dahil sa tindi ng selos na kanyang nararamdaman. Hinamag niya ang sarili nang makitang tapos nang makipag-usap ang dalaga, kahit pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Parang gustong bumigay ni Camila, nang makita ang lungkot at sakit sa mukha ni Logan. Pero kailangan niyang pigilan ang sarili. I have to go. Thanks for the wonderful dinner. Kailan ko malalaman yung sagot mo regarding the project? Hindi niya alam kung saan pa siya kumuha ng lakas para makapagsalita. Pakiramdam niya at tinakasan na siya ng hininga, dahil sa mga narinig kanina. She smiled, sent to my secretary all the details regarding the project. Anyway, I have to go. Nakahinga ng malalim ang binata. Kinamayan ng dalaga si Logan, bago tinapik ito sa balikat bago nagpaalam. Walang lingon-lingon siya nang naglakad palayo sa binata. Pilit niyang inignora ang init na damaloy sa pagitan nilang dalawa ng kamayan niya ito. Ilang minuto nang nakakaalis ang dalaga, subalit nakatulala pa rin ang binata at nakatitig sa pintuang nilabasan nito. He was feeling very weak right now. Because he knew he badly needs her. Not just in business but as a woman he loves the most.